Ano po masasabi niyo na tuwing na lang may oil crisis, parang yung ayuda na lang po yung kaagarang solusyon? Eh sabi Hindi naman ako po ng, 'di ba, alam naman po natin, according to some economists nga, this is not sustainable. So ano po masasabi niyo sa ayuda giving na to? ayuda ngayong buwan na ito, may ayuda, next month wala. Paano yun? Saka pangalawa, yung ayuda, minsan sorry, bato-bato sa langit, hindi ko naman nilalahat, 10,000 dapat yung ayuda nakakarating sa tao, iba hindi 10,000. Oo, may commission na. Kaya nga sabi ko, pag taxes ang tinira mo, lahat ng tao may impact sa kanila na positibo. Kasi tinanggal mo yung taxes Tinulungan mo yung nagmamanufacture ng pagkain, yung mga transportation. Dahil tinulungan mo yun, natulungan mo ang tao. Mas efficient yun. Isang button lang, tanggalin lahat yung tax. Tapos. Kasi ako, I'll just play devil's advocate. Narinig ko yung interview po ni Solita Monsod, and she's against this. Sabi niya targeted dapat. Kasi pag tanggalin itong VAT at excise tax, lahat, syempre, will benefit, no? So baka mawalan po ng 300 billion, yun naman po talagang kailangan rin ng ating gobyerno para sa mga infrastruktura and for whatever reason. Do you prefer, you prefer a blanket tax, hindi targeted? Blanket yan. Pwede sabihin ng doktor, magpunas-punas ka muna kasi nilalagnat ka. Or uminom ka ng antibiotiko kasi malala yung sakit mo. Ano ba ito? Malalang sakit ba ito? Hindi. Malala ito antibiotiko kailangan mo rito. Kaya lahat ng action mo dito dapat massive and dramatic. Ganun dapat para impactful. Kasi kung walang saysay yan, mag-aspirin ka lang or Biogesic ka lang. Pero meron ka infection. Walang nga. 2 linggo na hindi ka pag gumagaling. Parang band-aid solution lang yung nangyayari. Band-aid yun, pag targeted. Pero Sir Joe, kung sakali, and malamang sa alamang, hindi po talaga naman nila tatanggalin lahat ng tax. Kasi talagang umaasa tayo dyan Ano pang mga iba yung nakikita mga solusyon na pwede pong gawin? Dapat ho ba, huwag na natin hintayin? Dapat ba ngayon pa lang magrasyon na po tayo sa mga private sector? Imbes na kunyari 50 liters a month or whatever, something that is doable. Kasi ang pinakamatinding issue kasi ngayon, inventaryo ng petroleum products, namuran tayo. Ngayon kung ang halimbawa, alam mo naman na di ba, wala kang pera, malayo pa yung sweldo, di ba? 500 na lang, tapos bibili ka pa ng bagong-bago sapatos. Mali yun Yes. Kasi that's normal spending for you. Pagka alam mo na hindi ka aabot dun sa sweldo, medyo, tipid-tipirin mo yung pera mo, Gis-gis muna. Huwag kang gastos ang gastos. So, ganun din yan. If we have low inventory, the government needs to help people reduce the consumption. Yun ang sinasabi ko. Bawasan natin yung konsumo. Minsan, pag hindi sumunod, talaga naman minsan massive measures ang kailangan mo nang gawin. Kamukha ng rationing. Ayun yung sumunod, pag titipid sa gasolina, ito ration mo, hanggang dyan ka lang.